Magpapatuloy ang istorya sa grupo ng bida na nakatingin lang sa kanyang ninuno na walang iba kundi isang malamig na bangkay na lamang. Pagtapos ay nagtanong si Miss Jiang kung sino raw ba ang mga bangkay na iyon. Sinagot siya ng bida na ang mga bangkay nga raw na yun ang kanilang mga ninuno sa sekta. Sa narinig na sinabi ng bida ay agad na lumuhad ang mga ito bilang paggalang sa kanilang ninuno. Habang makikita sa di kalayuan ay may nakamasid na dalawang lalaki sa grupo ng bida, nagsasaad ang mga ito na sobrang makapangyarihan raw ang lahat ng bangkay, kung kaya nagtataka raw siya kung gaano raw ba kalakas ang sekta ng bida nung sinaunang panahon, baka raw super sect ang mga ito noon. Hindi nga raw imposible ang kanilang mga nasa isip dahil ang lakas ng araw agad ng bida kahit na bata pa lamang ito, kung kaya tama raw talaga ang ginawa nila na pumanig sa puwersa ng bida. Pagtapos ay naglagay ng aura ang ating bida sa mga espada na nakatusok at kanyang pinalutang ang mga ito. Sinabi pa niya sa mga espada na gusto na raw ba ng mga ito na umuwi sa kanilang sekta, pues hahanapan raw niya ng mga bagong master ang mga espada na iyon. Sa isip pa ng bida na kanyang ibibigay raw ang mga espada sa kanyang mga disipulo at nasasabik na raw siya sa kanyang makukuha sa sistema kapag ginawa niya ang bagay na iyon. Habang sa isip ni Shuyo na may ganun na raw kaagad na pag-iisip ang bida sa murang edad, sa ganung paraan raw ay talagang makakaligtas na raw ang kanyang asawa. Pagtapos lilipat ang eksena sa mga hangal na kaharap ang mga dambuhalang mga halimaw kung saan nagsaad si Dongzong na mga basura lang raw ang lahat ng iyon, kaya dapat raw na labanan iyon ng mga kasama niya para raw makatakas siya. Ngunit agad na tumakas si Dangyang dahil sa isip nito na kapag raw nagpatuloy ang mga ganon sa kanila, sigurado raw siya na sila ay mamamatay sa lugar, kaya kailangan na raw niya na tumakas dahil ayaw pa raw niya na mamatay. Habang si Dongzong ay nagsabi na gusto na raw ba mamatay ni Dangyang, bakit raw ba nito siya iniwan? Sinagot siya ni Dangyang na di na raw niya kasalanan kung naghahangad lang raw siya na mabuhay, dahil batid na raw niya na kapag nagpatuloy pa raw ang mga kaganapan ay sigurado raw na mamamatay sila sa lugar na iyon. Sinabihan naman ito ni Dongzong na mabubuhay pa raw sila, kaya wala raw dapat na ipag-alala ang hangal, kailangan pa raw niya ito ng buhay kesa ang mamatay lamang ito. Sinagot siya ni Dangyang na saka na lang raw sabihin ni Dongzong ang bagay na iyon kapag nagawa na raw nito na makaligtas sa lugar, at sa ngayon raw ay aalis na siya. Subalit pagharap ng hangal ay labis siya na nagulat sa kanyang nakita, pagtapos bigla na lang siyang kinain ng malaking ibon. Makikita ang maraming ibon sa himpapawid. Sa nakita ay natatakot na nag-utos si Dongzong na kailangan raw ng mga kasama niya na labanan ang mga iyon para siya ay makatakas. Samantala makikita sa di kalayuan ay nakamasid ang grupo ng bida sa mga ito. Sa nakikita ay nababahala si Miss Queen nang natauhan ito ng pinitik ng bida ang kanyang noo. Pagtapos ay umalis na sila para puntahan ang mga hangal na kumakalaban sa mga halimaw. Makikita sa lugar ng hangal ay patuloy pa rin ang mga halimaw sa pag-atake sa kanila nang dumating ang grupo ng bida sa kanilang likod na agad na napansin ng hangal. Sa nakita ay nagsaad si Dongzong na sobrang malakas raw ang kalaban, kung kaya mungkahi raw niya sa bida na magtulungan muna sila sa ngayon para matalo ang kanilang mga kalaban. Sinagot naman siya ng bida na bakit naman raw ba niya tutulungan ang hangal, ano raw ba ang karapatan nito na sabihin sa kanya ang bagay na iyon, may qualifications raw ba ito na makipagtulungan sa kanya. Sa narinig ay pagalit na lang na nagtanong si Dongzong kung ano raw ba ang ibig sabihin ng bida. Sinagot siya ng bida na dahil raw mahina na ang grupo ng hangal, may lakas pa raw ba ito ng loob na lumaban sa sekta niya, ano raw ba ang magagawa ng mga ito sa ngayon, dagdag pa nito na hihintayin raw niya na mamatay muna ang lahat ng tauhan nito at di pa raw huli na kumilos siya. Habang nakikipaglaban si Dongzong sa halimaw ay sinabi nito na kapag raw namatay siya ay isasama na raw niya ang bida. Sinabihan siya ng bida na wala na raw itong kakayahan na gawin pa ang bagay na iyon, bilisan na raw nito at mamatay na kapag raw nagawa pa nito na makatakas ay siya rin naman daw ang papatay rito. Sa narinig ay nakaramdam na lang ng takot ang hangal at nawalan ng pag-asa dahil batid na niya na wala na raw talaga na pag-asa na mabuhay pa siya. Habang sa likod ng bida ay ang dalawang babae na may gusto rito ay mas lalo pa na nagkagusto sa bida. Sa isip pa ni Miss Queen na kapag raw namatay na si Dongzong ay sila na lang raw ang makakapagbenta ng alchemy sa Lazy at sila na raw ang magiging pinakamakapangyarihan sa Lazy, sa ganung paraan raw ay talagang lalakas siya. Sa mga ganon kaganda raw na bagay, paano raw ba niya mapapasalamatan ang bida, paano raw kaya na mag-usap na lang raw ulit sila ng bida patungkol sa bagay-bagay. Sa likod naman ng bida ay nagsaad si Yutang na kahit ano pa raw ang kasalanan ng hangal, mga cultivator pa rin daw sila, kung kaya baka sobra na raw ang ginagawa ng bida sa ngayon.
Sinagot siya ng bida na si Dongzong raw ay handa na patayin ang mga kasama nito sa clan kung kaya mas sobra raw ang tao na ito at wag na raw na mag-alala pa si Yutang sapagkat alam raw niya ang kanyang ginagawa. Pagtapos sinabi ng bida sa mga kasamahan ni Dongzong na may offer raw siya sa mga ito, ayos lang raw sa kanya at di pa raw huli para sa mga ito na sumama sa kanya at iwan na si Dongzong nang sa ganung paraan raw ay maiiwasan ng mga ito ang pagkamatay. Sa narinig ng hangal ay agad niya na napagtanto na masama ang mga nangyayari kaya galit na lang nito na nasabi ang pangalan ng ating bida. Habang sa sinabi ng bida ay sumunod ang iba na iniwan na si Dongzong dahil sa tagal raw ng panahon na sila ay nag-cultivate di raw sila papayag na ngayon pa sila mamamatay dahil mauuwi lang raw sa wala ang lahat pag ginawa raw nila ang bagay na iyon. Dagdag pa ng isa na sinunod na raw niya si Dongzong ng matagal na panahon at ngayon na raw ang oras para gawin raw niya ang kanyang gusto kaya simula raw ngayon ay di na sila magkakampi ni Dongzong. Habang umaalis na ang iba ay makikita ang kakaibang lalaki na nananatiling tahimik lang sa gilid at halata na di ito natatakot sa mga pangyayari sa paligid, hudyat na may lakas ito na kayang ipagtanggol ang sarili sa panganib. Habang sa likod ni Dongzong ay aatakihin na siya ng halimaw. Sa nakita ay sisigaw pa sana ng tulong si Dongzong pero huli na ang lahat at nawala na ito ng buhay at tumalsik ang dugo nito malapit sa bida. Ngunit nabigla ang bida dahil parang may atake ang palapit sa kanya. Ngunit hinaranggan ni Miss Kui ang atake ng kakaibang lalaki kaya siya ang tinamaan nito sa halip na ang bida. Sa nangyari ay tinanong siya ng bida na bakit raw ba nito ginawa ang bagay na iyon kahit alam naman raw nito na ito ang mapapahamak kung sakali man. Sinagot siya ni Miss Kui na di rin daw niya alam kung bakit ang kanyang katawan raw ay kumilos ng kusa. Sinabihan naman ito ng bida na wag nang magsalita dahil magiging ayos lang raw ito kapag ininom nito ang pil na hawak niya pero kailangan pa rin daw nito na magpahinga kaya dapat raw nabantayan ni Miss Angkay si Miss Kui para raw makapagpahinga ito ng ligtas. Sa sinabi ng bida ay agad na sumang-ayon si Miss Angkay. Pagtapos tinitignan ng bida ang lalaki na kasalukuyang nakikipaglaban sa Phoenix ni Miss Kui. Tinignan ito ng masama ng bida pagtapos inatake niya ito na nagawa naman na madepensahan ng lalaki. Pagtapos ay nagsaad ang bida na di raw siya sigurado kung ano ang balak ng hangal pero dapat raw na sabihin nito sa kanya ang lahat ng malinaw. Sa sinabi ng bida ay di siya sinagot ng lalaki at agad nito na binunot ang kanyang sandata at agad na inatake ang bida. Pero ang atake ng lalaki ay wala lang para sa ating bida dahil walang kahirap-hirap lang niya ito na nasalag. Sa isip ng bida ay nagtataka siya dahil parang may mali nga raw sa mga nangyayari dahil parang ang lakas nga raw ng aura ng lalaki pero di raw nito tinulungan si Dongzong nung ito ay mamamatay na parang di nga raw ito kabilang sa grupo ni Dongzong. Pagtapos ay inatake na ng bida ang lalaki na nagawa naman nito na madepensahan. Sa nakita ay nagsaad ang bida na tingin raw ba ng lalaki na magagawa nito na madepensahan ang kanyang atake sa ganung paraan lang. Pagtapos makikita na bumalik ang atake ng bida dahilan na natanggal ang takip nito sa muka. Sa nakita na muka ng lalaki ay nagsaad si Yutang na ang lalaki raw na iyon ang elder ng Zuan-Jian sect na matagal na raw na nawawala. Sa kabila ng lahat ay nagsaad lang ang bida na may tatlong uri raw siya ng pamamaraan, ang isa raw ay nagdadala ng pagkabuhay at ang isa raw ay kamatayan, ang dala at ang huli raw ay pinagsama ang dalawang bagay na iyon kaya kahit sino pa raw ang lalaki di na raw ito makakaligtas sa kanyang mga kamay. Pagtapos makikita ang maraming atake na tumama sa elder na kalaban ng bida dahilan na namatay ito ng ganun-ganun lang. Pagtapos nag-utos ang bida sa kanyang mga disipulo na kailangan raw nila na patayin si Dangkang ngayon. Sa utos ng bida ay agad na sumunod ang kanyang mga nasasakupan dahil matagal na raw sila na handa sa bagay na yun at di raw nila pwede na biguin ang kanilang master pagtapos sabay-sabay na umatake ang mga ito kay Dangkang. Makalipas ang ilang oras ng pakikipaglaban ng sama-sama ay nagawa na nila na mapatay ang halimaw na kinatatakutan ng lahat. Sa nangyari ay sinabi na ng bida na kunin na raw ni Shuyon ang mga bagay na makakatulong para mapagaling ang asawa nito at siya na raw ang bahala sa iba. Sa narinig ay masaya na nagpasalamat si Shuyon sa kanyang master, sa isip pa nito na ang kanyang asawa raw ay ligtas na sa ngayon. Sa narinig na sinabi ng bida ay di naman natuwa ang mga hangal sa kanyang likod dahil meron rin daw silang natulong para mapatay ang halimaw kung kaya masyadong magulang raw ang bida kung kukunin nito ang lahat ng di man lang sila nabibigyan. Sa narinig ay sinabihan sila ng bida na kumalma dahil di raw niya mapapayagan na mauwi lang sa wala ang lahat ng paghihirap ng mga ito dahil kaibigan na rin daw niya ang mga ito simula ngayon, pero kapag raw di ito sang-ayon sa kanyang desisyon subukan raw ng mga ito kung may magagawa raw ba sila. Sa nakita ay agad na natakot ang mga hangal dahil ang gusto raw nila ay mabahagian lamang ng tama kung kaya ipagkakatiwala na lang raw niya sa bida ang bagay na iyon para raw mabigyan sila ng patas na parte nila.
Sa narinig ay nagsaad ang bida na mabuti raw kung ganun ngayon raw ay kailangan na raw nila na maglinis at uuwi na raw silang lahat. Pagtapos ay sinabi ng bida kay Fanjang sa mahinang boses na aalis na raw sila pero kailangan raw na maiwan ni Fanjang sa lugar para kunin ang mga kayamanan na natitira ngayon raw na wala ng mga halimaw ay ligtas na raw sa lugar. Pagtapos ay may ginawa ang bida kung kaya nakita ni Fanjang ang mapa sa lugar nakita rin ito ang mga pulang marka kaya naisip niya na ang bagay raw na yun ay ang mga kayamanan kung kaya kapag nakuha raw niya ang mga kayamanan sa lugar ay sigurado na raw ang kanilang pagyaman. Pagtapos ng makauwi na ang mga ito ay gumawa sila ng meeting sinabi ng bida na gusto raw niya ang lahat ng kagamitan sa pill workshop at ang lahat na raw ang bahala sa iba di na raw siya makikihati pa. Dagdag pa nito na simula raw ngayon ay sila na ang gagawa ng mga pill at ang magbebenta raw ay ang sekta ni Miss Kui kung kaya tatanungin raw niya ang mga ito kung sang-ayon raw ba ang mga ito o hindi. Sa narinig ay nagsaad ang dalawa na di raw ba na parang masyadong labis ang gusto na gawin ng bida. Pagtapos natakot ito sa itsura ng panguna sa mga assassin kaya sinabi nito na mali raw ito ng pagkakaintindi di raw niya gusto na maging walang respeto sa bida. Nang sinabihan naman sila ng bida na wala na raw siya napakepa sa dalawa basta ang tandaan raw ng mga ito ay handa raw sila na magbenta ng pill basta't may spirit stone lang raw ang mga ito handa raw sila. At ang nasa kahon raw ay mga elixir na may mataas na antas at naghirap rin daw ang mga ito na lumaban kay Dangkang kaya bibigyan raw niya ang mga ito ng bagay na iyon. At 10 taon raw mula ngayon ang magiging kaibigan raw ng kanilang sekta ay makakatanggap raw ng 10% ng discount sa kanila may tutol raw ba sa bagay na iyon. Sa narinig ay tuluyan na nasumang-ayon ang dalawa sa bida. Pagtapos lilipat ang eksena sa Zuanjian sect kung saan naglalaro na naman ng chess ang dalawa nang matigilan si Elder Wang nang may naramdaman. Sa nangyari ay nagtanong si Miss Kang kung ano raw ba ang problema. Sinagot siya ni Elder Wang na ang kanyang puppet raw na pinadala para patayin ang bida ay nawala na raw ng koneksyon sa kanya ngayon. Pagtapos may dumating na lalaki ang nagsabi na patay na raw si Dongzong kung kaya ang bida na raw ang may-ari ng alchemy sa Lazy ngayon. Sa narinig ay nagulat si Elder Wang pagtapos sinabi nito na mukhang kailangan na raw talaga nila na kumilos ngayon at kailangan na raw na makuha nila ang kayamanan sa bida kahit ano pa raw ang kabayaran at ngayon raw si Miss Kang na raw dapat ang gumawa. Sa sinabi ng kanyang master ay agad na nagsabi si Miss Kang na gagawin raw niya. At doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood. Nasa latest chapter na pala tayo guys kaya matagal na bago masundan ang kwento nito dahil nakita natin na matagal sila bago maglabas ng bagong chapter.